Isang mapagpalang araw po sa inyo, Miss Terry. Share ko lang po yung naging karanasan namin ng girlfriend kong si Lala. Ako nga po pala si Ricky. Magsi 6 months pa lang kami ni Lala nung maisipan naming mag-travel dito lang sa Pilipinas. Pero since hindi naman namin usual na ginagawa at wala kaming idea kung saan magandang magpunta, ay itinoon na lang namin ang petsa sa isang sikat na festival ng isang probinsya. Pero hindi ko na po i-mention yung festival na yun at baka maging issue lang para dun sa mga taga-probinsya na yun. So yun nga po, napagkasunduan namin at nag-leave na din kami pareha sa office na pinapasukan namin. Ako ang na-assign para humanap ng apartment na pagsistayan namin sa lugar. Pero since wala talaga akong ideya sa ganun, ay nagtanong-tanong na lang ako sa iba kong mga kaopisina. Sakto noon ay yung isa kong office mate nakapunta na doon. Kaya ibinigay niya sa akin yung contact ng nasabing may-ari. Sabi naman niya sa akin kung hindi na available ay marami naman siguro na matutuluyan doon. Dahil pasyalan talaga ng mga bakasyonista yung lugar na yun. Sinubukan kong tawagan yung binigay niyang number. Ngunit wala namang sumasagot. Kaya sinubukan ko na lang itong i-text. Nagsabi na din ako kay Lala na ibinigay na sa akin yung pwede naming tuluyan para sa pupuntahan namin. Kinabukasan na mag-reply yung tinext ko kagabi. Ang sabi niya ay hindi siya sure kung makakapag-commit siya dahil sa totoo lang daw ay fully booked na sila. At yung isang room naman daw niya ay nakareserba para sa kanyang anak na uuwi. Pero pwede niya naman daw akong irekomenda sa iba kung sakaling kunin talaga ng anak niya yung room. Agad kong sinabi ito kay Lala at since ilang araw na lang ay nag-go na kami. Nag-relay na lang kami sa sinabi niyang may irerekomenda siyang ibang apartment. Friday ng madaling araw kami umalis ni Lala. Excited kami dahil since naging kami ay ito pa lang yung unang gala namin. Sa bus ay tuwang-tuwa kami sa view at dahil malayo ang biyahe ay ilang beses din kaming nakatulog sa bus. Magtatanghali na nang makarating kami sa lugar at ramdam mo na agad yung ambience ng festival. Una muna naming hinanap yung pagsistaya namin pero yun nga nagkaproblema dahil pagdating namin doon ay saktong dating din nung anak ng may-ari at halos lahat din ng i-recommend sa amin ay fully booked na. Galit na galit sa akin si Lala, Miss Terry. Kitang-kita ko sa mukha niya yung pagkadismaya. Kaya naglakad-lakad kami at nagbaka sakali na may makita pa kami. Hanggang sa may isang tricycle ang huminto sa amin at nag-alok ng sakay at ipapasyal niya daw kami. Humindi kami at nagsabi kami na naghahanap pa kasi kami ng pwedeng matuluyan. Tinanong na din namin ito kung may alam siya. Sir, ma'am, unang beses niyo pa lang bang makadalo sa festival na to? Oo, may nakausap kami kaso puno na daw eh. May nirekomenda din siya sa amin kaso ganun din, wala ring bakante. Nako, mahirap talaga. Yung festival kasi, yung dinarayo ng mga karamihan dito. Dapat isang linggo bago ang festival, nakabook na dapat kayo. Ganun po ba? Kung alam lang namin ganun nga sana ang ginawa namin. Baka naman may alam pa kayo na pwedeng tuluyan dito. Oo nga po, baka may alam pa kayo. Meron, pero medyo malayo dito sa sentro eh. Papanik pa yon, mga 15 to 20 minutes pa ang biyahe.
Saglit kaming nagkatitigan at nag-usap ni Lala, Misteri. Napagkasunduan na lang namin na tignan yung lugar at kung malayo at hindi maganda ay pwede naman kaming mag-back out. Hinatid kami ng driver at totoo nga na mas mataas ang lugar na yon kumpara sa sentro ng bayan. Medyo liblim nga dahil puro puno ng saging at langka ang nakikita ko at may iilan ring bahay. Napansin kong nakaidlip si Lala sa biyahe, dala na din siguro ng pagod. Ang napansin ko lang ay kada may madadaanan kaming mga tao ay saglit itong tumitigil sa kanilang ginagawa para titigan yung sinasakyan naming tricycle para bang ngayon lang ulit sila nakakita ng ibang tao. Nang makarating kami, ay ginising ko agad si Lala para makita namin ang kwarto. Agad kaming sinalubong ng may-ari at nagpakilala itong si Aling Miding. Siguro ay nasa edad 55 pataas na siya, Misteri. Nilibot niya kami sa kwarto at sakto daw ay kakaalis lang kahapon ng nakaupa rito. Isang malaking bahay ito na may second floor. May 2 kwarto lang sa second floor, isa para dun sa uupa at isa naman ay kay Aling Miding. Nagustuhan ni Lala ang kwarto dahil may terrace pa daw ito at tanaw daw ang magagandang view ng lugar. Nagpumilit si Lala na doon na lang daw kami magstay at baka wala na kaming makuha kung maghahanap pa kami ng iba. Sumang-ayon naman ako sa kanya. Since ako naman talaga ang may kasalanan kung bakit kami naghahanap hanggang ngayon ng matutuluyan. Inayos na namin yung mga gamit namin upang makapaglibot agad sa bayan. Sinabi na din ni Aling Miding na pwede kaming magpahatid sundo sa tricycle nila. Pero tumanggi na ako dahil ang balak talaga namin ni Lala ay umarkila ng kotse since may lisensya naman ako at para malibot namin ng matagal yung buong lugar. Habang nag-aayos ay nagtaka lang ako at nasabi ko kay Lala, Medyo weird lang yung kwarto, no? Ha? Bakit naman? Hindi ka ba nagandahan? Okay naman siya. Kaso sabi kasi ni Aling Miding, kakaalis lang kahapon ng nakaupa rito. Pero bakit may mga alikabok sa mga upuan at lamesa? Siyempre, bukas yung terrace, so papasok lahat ng alikabok dala ng hangin. Sa bagay, may point ka. Nang makaayos na kami at handa nang mamasyal sa bayan, ay inabot na din namin ang bayad kay Aling Miding. Dito ay nagsabi kami na kung pwede ay magpahatid muna kami sa bayan. Agad naman siyang nagpaunlak at tinawag niya yung boy niya para ihatid kami gamit yung tricycle. Habang nasa biyahe kami, ay tulad din ng napansin ko nung papunta pa lang kami. Ganon ulit yung mga tao. Kahit abala sila, ay humihinto sila sa kanilang mga gawain at tumitingin sa amin. May isa pa nga dito ang sumigaw sa driver namin. Bagong dayo na naman yan, ah. Oo, mga bakasyonista galing Manila. Agad naman itong nagsabi sa amin na, Huwag niya na lang hong intindihin yun. Kala mo ngayon lang nakakita ng taga Maynila eh. Doon ay ngumisi na lang ako sa kanya. Pero sa totoo lang, Misteri, nawiwirduhan talaga ako sa mga kinikilos nila. Pagdating sa bukana ng kalsada, ay huminto na yung tricycle. Hanggang dito na lang ako at hindi na ako pwedeng lumabas. May mga enforcer na kasi dyan. Hindi naman nakarehistro ito at wala akong lisensya. Baka mahuli ako. Ang sabi nito sa amin at agad naman namin itong naunawaan. Dumiretso agad kami sa rentahan ng kotse para makakuha agad kami ng magagamit para sa 2 araw. At ayun, naglibot-libot kami sa mga pasyalan doon, Misteri. Kita ko ang saya ni Lala. Picture ng picture kung saan niya magustuhan.
Ilang oras din kaming gala, lakad at kain. Talagang sinulit namin yung oras. At syempre, first time namin maggala ng kami lang. Hanggang sa makaramdam na kami ng pagod. At napagdesisyonan na naming umuwi ng bandang 8:00 na ata yun. Marami pang tao sa sentro ng bayan. Pero dun sa lugar na tinutuluyan namin ay hindi. Madilim na yung kalsada dahil walang gaanong posting may ilaw. Yung iilang bahay wala pang kuryente. Medyo makitid lang ang daan, Misteri. Sakto lang sa 2 sasakyan. Nang mapadaan ako sa isang kurbadong daan ay may lalaking naglalakad at may pasan-pasan itong bungkos ng mga kahoy. Malamang ay gagamitin ito panggatong. Nang maabutan ko siya ay hinintuan ko. Hinawakan ako ni Lala at parang sinabing huwag ko nang pansinin. Pero binabaan ko pa din ito ng salamin at tinanong ko. Tay, gabi na ho. Madalim na. Baka gusto niyo ng tulong. Hindi ito nagsalita. Nakayuko lamang ito at kita ko na bahagya itong nakangiti. Tay, kung gusto niyo po ng tulong, sakay na po kayo dito sa likod. Dito ay parang may kung ano sa sagot niya na nagpatindig ng balahibo naming dalawa ni Lala. Hindi ko kailangan ng tulong. Baka kayong dalawa ang may kailangan ng tulong. Itinaas ko agad ang salamin ng sasakyan at agad kong pinaandar. Tinitignan ko lang siya sa rear view mirror ko at nakatayo lang siya sa gitna ng kalsada. Kinabahan kami sa sinagot ng matanda. Nang makarating kami sa tinutuluyan namin ay kumakain si Aling Miding sa lamesa at inalok kami. Kumain na ba kayo? Tara na at saluhan niyo na ako. Tapos na po kaming kumain sa bayan. Salamat po. Dito ay hindi ko napigilan ang sarili kong tanungin si Aling Meding tungkol sa nakasalubong namin kanina. Aling Miding, uso ho ba ang mga engkanto o aswang dito? Ha? Bakit mo naman naitanong? Sa panahon ba ngayon naniniwala ka pa doon? Kanina po kasi may nakasalubong kami at inalok ko ng tulong pero iba yung naging tugon sa amin. Nako, yung mga tao dito ay matataas ang ihi. Ma-pride ba? Ayaw tumanggap ng tulong mula sa iba, kaya hindi nagbago ang mga buhay nila. Ganun po ba? Para kasing iba yung dating ng sagot niya. Huwag mo nang pansinin yon. Kung makasalubong mo ulit, huwag mo na lang hintuan. Doon ay nagpaalam na kami at pumarik na sa itaas. Habang nagpapahinga ay hindi ako dapuan ng antok. Kaya tumayo ako ng kama. Kita kong mahimbing na ang tulog ni Lala. Malamang dahil sa sobrang pagod sa pamamasyal kanina. Tumungo ako ng terrace para magpahangin. Pero nakita ko yung matanda sa kalsada. Nakatingin ito sa pwesto ko habang naglalakad. Hindi nito inaalis ang tingin sa akin, kaya sa takot ko ay pumasok agad ako sa loob at humiga. Pumikit na lang ako hanggang sa abutan na din ako ng antok. Kinabukasan at disperas na ng festival, kaya malamang ay marami ng activities na gaganapin sa sentro ng bayan. Kaya nag-ayos agad kami ni Lala. Hindi ko na nabanggit pa sa kanya yung nangyari kagabi dahil baka masira yung araw niya at mag-alala pa lalo. Paalis na kami nang makasalubong namin sa baba si Aling Miding. Pinaalala lang sa amin na mag-ingat at mag-enjoy kami. At kung sakali daw na makasalubong pa namin yung matanda ay wag na lang namin tong pansinin. Sumang-ayon na lang kami at nagpaalam na aalis na. Habang nagdadrive ako papuntang bayan
ay ganoon ulit ang pangyayari. Yung mga tao ay humihinto sa mga ginagawa nila. Pero ngayon, nagluluto na sila at kapansin-pansin pa po dito ay parang iisang putahe lang ang niluluto nila. Puro dinuguan. Nagtataka lang kami ni Lala na kung saan nila kinukuha yung dugo, ganung wala naman silang kinatay na hayop. Ngayon naman ay kapag tumitingin na sila sa amin, ay nakangiti na sila na tila ba nang eengganyo na kumain kami. Pinagkibit balikat na lang namin ito at dumiretso na lang tulad ng sinabi ni Aling Miding. Tulad ng ginawa namin kahapon ni Lala, ay naglibot kami. Pinuntahan namin yung ibang mga lugar na hindi pa namin napuntahan kahapon. Dumaan na din kami sa mga simbahan na sikat. May isang simbahan doon na may shrine ng holy water. Tinanong ako ni Lala, Mahal, may alkohol ka pa ba dyan? Wala na naubos na oh. pinakita ko yung lalagyan ng alkohol na wala nang ang laman. Ay, saktong-sakto. Kinuha niya ito sa akin at sumalok ito ng holy water. Ngumiti ito sa akin at sinabing, Para may souvenir ako dito sa lugar. At para alam mo na. Naintindihan ko agad yung ibig sabihin sa akin ni Lala, Miss Terry. Sa sobrang busy sa bayan at sa dami ng pakulo ay ginabi na kami ni Lala. Inabot na kami siguro ng 10:00 bago namin naisipang umuwi na. Habang nagdadrive na ako ay nakatulog ulit si Lala sa sasakyan. Madilim pa din sa daan, wala nang liwanag. Ultimo yung mga bahay parang tulog na lahat doon sa lugar. Samantalang kanina lang na umalis kami ay nagluluto pa sila. Sa parehas na lugar ay nakita ko na namang naglalakad yung matandang lalaki. May pasan-pasan ulit itong mga sanga. Nagdadalawang isip ako kung hihintuan ko siya o hindi, Miss Terry. Nagbagal na lang ako at tinignan ko kung may gagawin ba siyang iba. Huminto ito at tinignan ng sasakyan. Hinintay niya lang akong makalayo, saka na ito ulit naglakad. Baka nga tama yung sinasabi ni Aling Miding na wag na lang itong pansinin. Mabagal ang takbo ko nang maramdaman kong bumigat yung sasakyan. Parang nagkaroon ako ng karga. Tinignan ko sa rear view ng sasakyan at nakita kong kumakaripas ng takbo ang matanda papunta sa akin at parang ihahampas niya ang daladala niya sa kotse. Agad kong inapakan yung gas ng kotse. Doon ay parang gumaan ulit ito. Nakita ko siyang naiwang nakatayo sa gitna ng kalsada. Nagising si Lala dahil sa pagkakabigla at naikwento ko na nakita ko ulit yung matanda at parang hahampasin niya itong kotse kaya nagmadali ako. Naluluha si Lala sa takot dahil sa mga naikwento ko. Pagdating sa bahay ay wala si Aling Miding. Baka nasa kwarto na niya ito at nagpapahinga na dahil maghahating gabi na din noon. Bago kami magpahinga ay inaayos na din namin yung mga gamit namin dahil uuwi na din kami bukas para hindi na kami bumalik pa rito pagkatapos ng festival. Nang makatapos na kami ay agad kong pinatulog si Lala para lang makapagpahinga na ito. Hindi naman ako natulog ng gabi na yun. Nag-aalala ako at medyo natatakot na din. Bumaba ako para sana kumuha ng maiinom na tubig nang makita ko si Aling Miding na nasa lamesa at kumakain ito. Nakauwi na pala kayo. Kumain ka na, tara, sabayan mo ako. Tapos na po. Kukuha lang sana ako ng tubig. Dumiretso nga ako sa kusina at nagsalin ng tubig. Bumalik ako kay Aling Miding para sana ikwento yung nangyari kanina sa kalsada. Alam niyo po, nakasalubong ko na naman yung matanda kanina habang pauwi kami. Hahampasin nga yung sasakyan ko nung makalagpas kami sa kanya. Ay, ganun ba? Hayaan mo.
Pagsasabihan ko yon, namimihasa na siya ng ganong ugali. Doon ay parang napansin ko na simula pa lang ay hindi tumitingin si Aling Miding sa akin ng diretsyo. Ang mga mata niya ay laging lagpas sa ulo ko kapag nakikipag-usap. Naalala ko tuloy yung isang kasabihan na malalaman mo daw kung aswang ang isang tao kapag baligtad ang imahe mo sa kanyang mga mata. Tumindig ang balahibo ko nung makita ko na baligtad ang sarili ko sa mga mata niya. Doon ko lang din napansin na ang kinakain niyang ulam ay dinuguan na tulad ng mga niluluto ng mga tao sa labas kaninang umaga. Bigla na lang akong nagpaalam kay Aling Miding na papanik na sa taas at alam kong napansin niya ang pagbabago ng pakikitungo ko sa kanya. Habang pumapanik ako ng hagdan ay nagsalita pa ito. Ricky, matulog ka na ng mahimbing ha? Na may halong nakakalokong ngiti. Nagmamadali akong pumasok ng kwarto at ginising ko agad si Lala. Mahal, gising, bilis! Oh, anong problema? Habang naaalimpungatan pa ito. Huwag kang maingay! Bumangon ka na at aalis na tayo dito. Bakit? Anong nangyari? Sa kotse ko na lang ipapaliwanag. Basta tara na! Sinukbit na namin lahat ng bag at gamit namin. Hindi na kami nagbihis pa. Dinampot ko na din ang susi ng sasakyan, Misteri. Nung pagbukas ng pinto namin ni Lala, ay nagulat kami nang makita namin si Aling Miding na nakatayo sa harapan namin. Nanlilisik ang mga maiitim na mata nito. Gabing-gabi na at lalabas pa kayo. May bibilin lang kami sa bayan. Bibilin? Bakit dala nyo na yung mga gamit nyo? Hayaan mong iutos ko na lang sa boy ko yung mga bibilin nyo. Dito ay tinawag niya yung boy niya at naglalakad dito papanik ng hagdan. May tumutunog na parang isang matalas na bagay at humihiwa sa kahoy. Nakita namin na may pangil at matatalim ang kuko nito. Bigla kong isinara yung pintuan at ikinandado ito. Panay kalabog ang pinto namin. Halos sirain na ito, makapasok lang sila. Nagtungo kami sa terrace para sana ay tumingin sa daan. Nanlaki ang mga mata namin nang makita namin yung mga tao. Papasok na sila ng bahay ni Aling Miding. Aswang pala silang lahat, Misteri. Takot na kami ni Lala. Hindi ko na din alam kung ano pa yung gagawin. Hanggang sa maalala kong may holy water nga palang kinuha si Lala sa simbahan kanina. Agad kong hiningi ito sa kanya at buong loob naming binuksan yung pinto. Nakatayo pa din si Aling Miding, kasama na niya yung iba pang kauri niya. Sumigaw ito nang inisprayan ko sa mukha niya yung holy water. Agad namang nag-atrasan yung iba. Lumabas kami ng kwarto, pero sa sobrang dami nila sa bahay ay mayat maya ang spray ko kaliwat kanan para makagawa lang kami ng dadaanan ni Lala. Atras abante lang sila, halos paligiran na nila kami. Hanggang sa makababa na nga kami ng hagdan. Pero nasa sala pa lang kami, Misteri, ay naubos na yung holy water na ginagamit ko. Pinalibutan na kami ng mga aswang. Inakap ko na lang si Lala habang umiiyak nang magsigawan yung ibang mga aswang mula sa labas. Nagulat ang lahat, pati kami ni Lala, dahil ang dumating ay yung matandang nakasalubong ko sa kalsada. Nahawi niya yung mga aswang at nakagawa siya ng daanan para kami ay makalabas. May hawak siyang kung anong maliit na medalyon na kinakatakutan ng mga nilalang. Sumakay na kayo sa sasakyan ninyo! Maraming salamat po!
Nagmamadali kong binuksan ang pinto at pinapasok ko si Lala sa loob ng sasakyan. Sumunod naman ako sa kanya pagkatapos. In-start ko na yung sasakyan nang pinigilan ako ni Lala na paandarin ang sasakyan. Sandali lang, huwag nating iwan si tatay. Sandali akong natahimik. Binuksan ko yung bintana ng kotse at tinawag ko si tatay. Tay, sumakay na po kayo. Hindi namin kayo iiwan. Lumingon ito sa amin at nagmamadaling sumakay sa likod at dali-dali ko nang pinaharurot yung sasakyan. Laking pasasalamat namin sa matandang lalaki. Natatang Paing pala ang pangalan. Tatang Paing, maraming salamat po talaga sa pagligtas niyo sa amin. Walang anuman mga anak. Akala ko po talaga nung una, kayo po yung aswang, lalo na nung parang hahampasin niyo yung kotse ko nung isang gabi. Yun ba? Ang totoo niyan ay may dalawang aswang na nasa bubong ng kotse mo. Hinabol ko lang ito at itinaboy. Ganun po ba? Pagpasensyahan niyo na po kung kayo pa yung napagbintangan ko. Bakit po pala nandito pa kayo sa lugar na to? Tumahimik lamang ito at yumuko at nagsabing doon na lamang sa kurbada ang daan ito bababa. Sadyang hindi ako umalis sa lugar na ito dahil sa isang bagay. Naging katulad nila ang nag-iisa kong anak. Yung boy dun sa bahay, anak ko siya. Kaya hanggang ngayon ay nandito pa rin ako para hindi na sila mapunta pa ng ibang bayan at para masilayan ko na din yung anak ko kahit papaano. Nakita ko yung pagluha ni Tatang Paeng. Inihinto ko na ito sa kurbadang daan at ibinaba sa kagustuhan niya din. Nagpasalamat kami ulit ni Lala at sinabi namin na utang namin ang buhay namin sa taong napagkamala naming aswang. Nang makarating kami sa bayan, ay hindi namin alam ni Lala kung magse-celebrate pa ba kami ng festival noon o uuwi na lang. Kaya saglit lang po kaming nakisaya at pagkatapos noon ay umuwi din kami agad ng Maynila. Ito na marahil ang isa sa hindi namin malilimutang pangyayari sa tanan ng aming buhay, Misteri. Sa ngayon ay naga-out of town pa rin naman kami. Pero sinisiguro na talaga namin na yung mabubuk namin ay hindi pugad ng mga aswang. Hanggang dito na lamang po ang aking istorya, Misteri. At maraming salamat kung sakaling matatampok nyo ang kwento namin sa inyong channel. Maraming salamat po ulit at God bless sa lahat. Maraming salamat po sa pakikinig sa aming storya. Maaari po kayong magpadala ng inyong sariling kwentong kababalaghan sa misteryoSadilimTV@gmail.com. Malaking bagay rin po kung kayo ay makakapag-subscribe sa aming channel. Maraming salamat po at hanggang sa muling Misteryo sa Dilim.